guys, welcome back sa akin channel. This is Master Renz. So sa video ito, manonood naman tayo kay Andy the Explorer na ang pamagat ay nagulantang sila sa pinaka nakakatakot na i-record na video ng kakaibang pangyayari sa internet. Tingnan natin kung gaano ito nakakatakot. Mag-subscribe kayo dito kay Andy the Explorer. At saka syempre, mag-subscribe kayo sa aking channel na Master Renz at pakiclick na yung pang bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. Okay, ano pang iniintay natin? Let's go sa go! Ang nilalaman ng ating video. Live sa Antipolo! Like somebody's in the car. I don't know how to provoke paranormal or anything like that, but we're gonna talk to and see if we can get out. What the was that? Mula sa misteryosong kamay sa loob ng isang kotse hanggang sa awayan ng mga motorista sa Antipolo, naririto ang 6 na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito ay nagmula sa TikTok username na Paranormal9886. Ang video ay nakuhanan ng bodycam ng isang pulis na sinasabing agad naman ding binura ng kanyang department. Ito ay simpleng violation lamang ng isang motorista kaya agad pinahinto ng pulis ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay isa palang gabi ng lagim ang kanilang matutunghayan. Like somebody's in the car. I swear to God, I saw somebody in the car. Ano yun? Walang driver? Sigurado ang mga pulis na may nagdra-drive ng sasakyan dahil umaandar ito, subalit ng kanila itong lapitan upang sitehin. Ay nagulantang sila na walang tao sa loob ng sasakyan. This is some spooky. Nang papalapit na sila sa pintuan ng kotse, makikita sa video ang isang kamay na nakabakat sa salamin ng kotse, subalit wala naman tao nang binuksan nila ang pintuan. Like somebody's in the car. I swear to God, I saw somebody in the car. Sinusundan pa nila ang sasakyan bago nila ito pinahinto. Subalit maaari nga bang isang kakaibang nilalang ang nagdra-drive nito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Bodycam yun Sa bodycam yun. Para sa akin, imposibleng may edit mo kagad. May edit ng ganun yun. Pero ewan ko Sa bodycam yun, sinusundan nila. So technically, nakakatakot yung nangyari. Isang collector ang nagre-record sa kanyang camera ng mga nakakatakot na bagay at mga doll, mga lumang figurin at mga relics na pinaniniwala ang mga haunted at pinagmumulan ng mga paranormal energy. Takot to. Uy. Sumisilip Habang inire-record niya ang loob ng room, ay bigla na lamang may nakakakilabot na nahagip ang kanyang camera. Sa likod ng isang exorcist doll, makikita ang isang nakakatakot na figure na may mahabang buhok, ang biglang sumilip at nagtago nang makita nito ang collector. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay naglaho rin ito na parang bula. Sinasabi na hindi ito nakita ng collector ng oras na inire-record niya ang room. Napansin lamang niya ito nang ni-review na niya ang footage. Si CJ ay kilala bilang explorer sa nakakatakot na lugar sa iba't ibang bahagi ng Amerika at kanyang kinakausap ang mga espiritu sa pamamagitan ng paggamit ng mga device. Kadalasan, ay nag-e-explore siya kasama ang iba pa niyang kaibigan, subalit sa partikular na video na ito, ay solo niyang pinuntahan ang kinatatakutang gubat na tinatawag nilang The Eleanor Forest. Habang ipinapaliwanag ni CJ ang history ng kagubatan,
ay bigla na lamang nitong naramdaman na hindi pala siya nag-iisa sa lugar. A little bit of history. I learned more about the history and I kind of misinformed you all in the first video. Now, the story was correct. There was a baby that was stolen. Oh. There's literally something behind me. Literally something behind me. Okay, sorry, I don't know what exactly that was, but it's freaking me out, and I feel like there's something behind me watching. So let me go ahead and get this story straight for you. A baby was kidnapped, okay? It was kidnapped by a man and a woman. Basically, they stole the baby right out of the mother's arms. They did take off down the road. The mother did chase the baby down in, her car or whatever. Now, this is hearsay, and again, this is local stories, so we don't know exactly how accurate or how true this really is. But I guess the couple pulled off on like an old back dirt road, took off through the woods. Now, mind you, this was 34 years ago. Took off out of the car. They took off with the baby, I guess. The mother chased it down. The baby's body was found. Unfortunately, it was not alive, obviously. The mother is still never to be found. She could literally be in these woods. Nakakaawa yun, no? Yung nangyari na sa mag-ina niya, kwento niya. Lalo na yung sa baby. Biyoy mo, kasi sila mo pala sa mundong to. Hindi ka pa, alam mo yun, hindi ka pa umabot sa adult stage or kahit teen, yung baby, hindi pala tinutukoy ko. Eh, nangyari na yun. Nagkakaroon ng tragedya na nangyari sa kanya. Kawawa yung baby. Roaming, and I just got the biggest chill even thinking about. Ipinapaliwanag ni CJ ang ilang history at pangyayaring naganap sa kagubatan. Bagamat naramdaman niya na may nagmamasid sa kanya sa madilim na paligid, ay nagpatuloy pa rin siya sa pagpapaliwanag sa kanyang mga audience. Kanya ding natuklasan na maaaring may tao o maaaring kakaibang nilalang na kagagaling lamang sa lugar na kanyang kinatatayuan. This is what it looks like. It's like there's like a little path, and oh my gosh. What is that? I'm frozen right now because it just got really cold. That's like a circle thing, and something's sticking out of the middle of it. Uy! Hello? Alright guys, if there is any chance of anything happening and us provoking anything out here in these woods, or seeing if Eleanor will come out and play. Oh, that felt really weird even just saying that. It got like really cold all of a sudden. Hindi kaya may nag-ritual dyan. No, sa akin lang pag mga ganun mostly, di ba mga nag-ritual, mas delikado yan. Lalo na kung kulto yung niya dyan, may encounter niya. Tapos nag-iisa pa siya. Alright, so guys, as you can see, like this is like a legit circle, and I don't want to get inside this thing because it's kind of creeping me out, but there's a lot of wood and a piece of like a big log stick thing stuck in the ground. So, and it doesn't look like anything's like been around this thing for a while. Nothing's really disturbed. I know this is so stupid for me to do, but I'm gonna set my camera up. I'm gonna get inside the circle, and then we're just gonna see if we can provoke anything. Nako. Provoke anything to happen. I literally just thought I heard somebody like. Alright, so I'm gonna go ahead and set my camera up inside the circle here. I'll get in the circle. We'll see if we can provoke Eleanor to come out or the crazy mom. Alright. Naisip ni CJ na maaaring makatulong ang circle na kanyang nakita upang makontak ang espiritu ni Eleanor. Tila ba may kakaibang force ang pinapanatili ang bilog na nakalatag sa lupa ng kagubatan? Kung totoo man ito o hindi, ay kanya pa ring sinubukan. I almost feel like a sense of peace, but I almost
I almost feel like I'm not welcome at the same time. Like I really feel it's a very cold feeling, I guess you would say. Like I think the best way to describe this is like, you know, when you go into like let's just say like it's summertime and stuff like that, and you get that really cold sensation over your body and like you shiver. That's the way I feel right now, but it's not like a shiver that goes away. It's like constantly staying here. Again, I don't know how to provoke paranormal or anything like that, but we're gonna talk to and see if we can get Eleanor. Uy! What's that? Gago. There's a fucking tree or something. Holy sh! Umalis ka na dyan. I literally have no clue what the hell that just was. Okay. I am not feeling welcome one bit. That was behind me over here. And that's a light in the distance. That legit looks like a light. I thought I saw a light. Yep, there it is. There the freaking May light is. tao. Trekking through the woods, that light literally disappeared. I've sat still for roughly maybe 15 minutes, and I haven't seen it come back yet. So, I mean, I kind of went towards it, because realistically, like, if I were to run the opposite direction right now, I would feel extremely uncomfortable. I literally do not know what that was. I have no clue what that was. But that sounded like something fell out of the sky and hit the ground. Like that legitimately sounded like. It sounded like something like fell out of the sky. I don't know if it was that tree or what that was. I'm pretty sure. Nakapatay. Tatakot na siya, oh. Halatang halata sa mukha niya. Tatakot na siya pero nilalaksan lang ang loob niya. Ang galing niya, kahit paano, tapang pa rin siya. I'm trying to stick around for you guys. I promise you I'm trying to stick around from the bottom of my heart. I know you guys don't like me running out of these woods. I know you all want me to face like whatever's out here. But when you're alone, there's only so much that you can do. Last time I did not have a weapon. This time I do have a pocket knife. It's better than nothing, but again, when you travel across state lines, that's a big no-no here in the US, unless you have a permit for it. So, I definitely don't want. Tama yung ginawa na niya. Tama yung ginawa na niya. Nagdala ka ng kahit pa paano pang self-defense mo. Na ganyan, napupunta ka, nag-explore ka. Or di kaya, mas maganda. Ako wala pang experience sa mga ganyang exploration eh. Pero mas maganda siguro may kasama ka talaga. Tapos yung kasama mo, pero paano malayo sila. Para at least kung makasigaw ka, tawagin mo sila. Or kontakin mo sila. Nandiyan na sila kagad. Mababakabang kanila. Di ba? I want to be, caught with a gun that I'm not licensed to carry in that state. Bagamat may hawak siyang mga gamit upang protektahan ang kanyang sarili, subalit ang mga sanga ng puno na bumabagsak at iba pang ingay na kanyang naririnig sa paligid, ay alam niyang hindi kagagawa ng isang buhay na tao. Iniwan niya ang circle ng 15 minuto tsaka niya muli itong binalikan. I apologize. So, Eleanor, if you are here in these woods with us, Eleanor, if you are in these woods right now with me, make a noise or show me a sign or something. Nako, ingat. So, ulitin natin na sa mga hindi nakakinig, ulitin natin.
Oh. Parang may sumipol eh. Hindi ko alam kung yung multo yun o totoong taong gumawa nun. Pero ewan ko ah. That legitimately sounds like a baby crying. I'm not even joking. You all right now? I'm choked up. I'm gonna stand facing this way now because that's noise is coming from that way right there. Eleanor, is your mom still in these woods with us? I want you to be able to feel safe. I don't even know what I'm talking about. Uy. Eleanor, if that is you and you want to communicate, just do not. I'm not here to be mean. I'm not here to do any of that. I'm No, literally those two- here on my own. I'm just here to investigate. Dapat may ghost tube ka. Eleanor, I know a lot of bad things happen to you here in these woods, but there's a lot of things, there's a lot of good in this world too. And I do not mean any harm whatsoever. I'm gonna step outside of this circle because I feel like the more I'm in this, the more things that are happening around me. I'm getting out of the circle. I'm getting out of the circle. I might have disturbed it some, but I literally mean no harm whatsoever. Nakakarinig si CJ ng mga sigaw at umuungol mula sa madilim na paligid ng kagubatan. Hinihinala niya na si Eleanor ito na nagtatangkang atakihin siya. Sinabi naman ni CJ kay Eleanor na hindi nito ninanais na guluhin si Eleanor at umalis na rin sa circle. Matapos naman marinig muli ang iyak ng isang bata, ay tuluyan na niyang nilisan ang kagubatan. Ang YouTube channel na Camper Vibe, Katakot yun ah. Pero parang di ata ano ng bata yung nadidinig ko. Parang may sumipol lang kanina. Ewan ko ah, sa akin, for me. ay magsasagawa ng solong exploration sa tinatawag nilang The Daring Wood na kilala din sa tawag na Screaming Wood. Ang gubat ay itinanghal ngayon bilang pinaka nakakatakot na lugar sa buong UK. Sa kanyang pagdating sa gubat, ay agad siyang nag-set up ng tent upang kanyang gagamitin na pahingahan sa pagsapit ng gabi. Noong una ay normal at tahimik lamang ang buong kagubatan. Subalit pagsapit ng gabi, nang nag-explore na siya sa paligid ng kagubatan, nagsimula na siyang makarinig ng mga nakakakilabot na ingay. Nakakarinig din siya ng mga bumubulong sa dilim, subalit inisip niya na maaaring guni-guni niya lamang ito. Nang bumalik na siya sa kanyang kampo upang mag-dinner, ay nagsimula na ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Nako. Nang mga 2:00 ng umaga, ay nagsimula na rin siyang makarinig ng mga footsteps sa paligid. From inside my hammock, I started to hear strange noises. I had to boost the sound, but I strongly believe this to be footsteps. They just stopped. Dito niya napagtanto na hindi lamang pala siya ang nasa lugar.
Kaya naman nakaramdam siya ng pangamba. What the f was that? I don't want to turn the light on because I'm pretty convinced there's been a person or persons. I've never wanted the morning to come as much as I do right now. Nakarinig din siya ng mga ingay ng nabulabog na mga uwak. Indikasyon na may tao nga sa kanyang paligid. Naku. Sa pagsapit ng umaga, ay tuluyan na niyang nilisan ang lugar at bumalik na sa kanyang sasakyan. Si Dan ng YouTube channel na Cursed Urban, ay halos 6 na taon na nagsasagawa ng mga outdoor exploration upang magkampang at mag-explore sa mga nakakatakot na lugar. Explore na naman sa gubat. Pangatlo to ah. Pero yung dalawa, mostly nakakatakot na sila. Tingnan natin to. Kung ganun din o mas nakakatakot pa. Sinasabi ni Dan na sa lahat ng kanyang na-experience, ay kakaiba at pinaka-nakakatakot ang kanyang naranasan na ito sa partikular na video na ito. Isang bangungot na hinding-hindi niya malilimutan sa kanyang talang buhay. Tonight, guys, we are at what is called the Forest of Sorrow. Yes, quite a, what's the word I'm looking for? A sinister name. Very sinister name, but yeah, that's where we're at. That's what they've nicknamed it, the Forest of Sorrow. All right, back onto the trail. So, man, it's getting dark. I've had to open up my aperture all the way now. I'm about to have to start bumping up the ISO on the camera. And I am getting hungry. Sa kanyang pag-e-explore na umabot ng 1 oras, ay inabutan na siya ng gabi. Bumalik siya ng kanyang kampo upang magsindi ng apoy dahil sa lamig ng gabi. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ay may mangyayaring hindi niya inaasahan. You gotta be kidding me. Dude, I just heard a scream. Dude, that was that scream again. Who's speaking? That was that scream again. Dude, that's... Nakarinig muli siya ng mga sigaw sa paligid. Indikasyon na hindi lamang siya nag-iisa sa kagubatan. Bagamat hindi na siya komportable dahil sa naririnig, subalit ang kanyang curiosity ay lalong tumitindi. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang device upang makipag-ugnayan sa kahit sinong espiritu o nilalang ang maaaring nasa kanyang paligid ng mga oras na iyon. Sa kanyang panimula, ay naging mas nakakabingi ang katahimikan. What I'm gonna do is I am going to put out this fire to the best of my ability. And probably take a quick trip down the trail. Oh, what the What was that? Nakarinig muli siya ng mga slapang sound sa paligid. Subalit ito ay mas malakas kaysa sa mga nauna. Kaya naman nakaramdam siya ng pangamba at takot para sa kanyang kaligtasan. Something just seems off tonight. Or right now. And I don't know. Sorry guys, I know I'm rambling and just like kind of carrying on right now, but it's just this is like just raw. This is like how I'm feeling right now. Like, I don't know, maybe I should go back. Go back to the safety of my campsite.
I just saw a light. I just saw a light. Dude. May nakita siyang flashlight beam na nagmumula sa ibang tao. Noong una ay binaliwala lamang niya ito, subalit tila ba ang liwanag ay lumalapit sa kanyang camping site. Kaya naman agad siyang bumalik sa kanyang kampo upang maunahan ang nasabing liwanag. I just saw a light right over here. I think I got it on film. Wait. I didn't have this chair over here. This chair is closer to my tent. And dude, my tent is open. What the Nako. No, dude, my tent was not. Nako. No, my tent was not open when I left here. Nasa lisi ka ah. That chair was over by the tent and the tent was not open. Sa kanyang pagdating, ay nakita niyang nakabukas na ang kanyang tent. Indikasyon na may pumasok dito, at ang intensyon nito ay hindi maganda. Salamat na lamang at dala niya ang mahahalaga niyang bagay. Subalit lalo siyang nakaramdam ng pangamba, dahil maaaring bumalik sa kanya ang masamang tao o nilalang na ito. Man, were they looking for that? Why would somebody be here? And why would somebody just take off if they were here? There was somebody just by my camp, looking around with the light right by where this boot is, and somebody opened my but against my better judgment, since this is a camping video, Tama yan. I am going to camp here and hopefully stay the night. Makalipas ang ilang oras, ay kinausap niya ang kanyang mga audience upang ikwento ang naranasan niya sa lugar buhat nang siya ay dumating ng gubat. Subalit nang magpapahinga na siya, lingid sa kanyang kaalaman ay may naghihintay pala sa kanyang nakakakilabot na pangyayari. There's somebody outside. Nako. Ayan naman. There's somebody outside. There's somebody outside. Ayun no. Nako. Mula sa labas ng kanyang tent, ay direktang nakatutok sa kanya ang liwanag ng isang flashlight. Nagtago siya mula sa loob upang magbaka sakaling hindi siya makikita ng tao sa labas. Naisip niya rin na hindi makakatulong ang kanyang takot sa oras na yon. Lalo na at nasa bingit siya ng isang panganib. Oh, who's out here? Who's out here? Ayun no. Nakatakot yun ah. Nakatakot yun. Yan yung isa sa... Nanonood ako ng mga exploration. Pero yan yung isa sa mga nakakatakot na... para sa akin na, gaya sabi ko hindi ko pa na-experience. Yan yung isa sa pinaka nakakatakot kasi... buhay yan eh. Pwede kang saktan yan. Hindi natin alam baka may dala din yan. Hindi ko alam kung may dala din siyang pang self-defense niya. Or hindi ko alam kung may dalahin yung taong nagmamasid sa kanya. Diba? Kaya nakakatakot din. Answer me, who is out here? Mabuti na lamang at makalipas ang ilang sandali, ay umalis na rin ang tao na naka-flashlight. Subalit ang takot na kanyang naranasan ng gabing yon, ay hinding-hindi niya malilimutan. Agad din siyang umalis ng lugar upang sa kanya na ring kaligtasan. Tama yan, tama.
Viral at nagulantang naman ang mga viewers sa Uy. video na ito na nai-record ng ating mga kababayan sa Antipolo noong March 30, 2025. Ito yung sa nag-viral. Panoorin natin. Napanood na natin ito. Napanood ko na rin. Pero tingnan natin dito kay Andy the Explorer kung anong kwento ba. Na kung saan ang pangkaraniwang gitgitan sa kalsada ay mauuwi sa isang malagim na trahedya. Panoorin ninyong mabuti. Yun, no? Live sa Antipolo! Away na kaputi ang dami. Uy, yun na. Tamaan niyo yung anak niya. Dahil sa hindi pagbibigayan ng magkabilang panig at idinaan sa init ng mga ulo, ang simpleng road rage lamang sana ay nauwi sa malagim na trahedya. 4 na biktima ang tinamaan ng armas na kalaunay dinala sa ospital, subalit ang isa na nakahandusay sa kalsada ay tuluyan ng sinawing palad na namatay sa ospital kagabi March 31, 2025, kaya naman umakyat na sa murder ang isinampang kaso laban sa negosyante na nag-drive ng Fortuner. Pinapayuhan naman ng mga autoridad na manatiling mahinahon at kalmado sa pakikipag-usap sa kapwa motorista upang maiwasan ang mga ganitong mga pangyayari. Maraming salamat. Tama yun. Actually, yung sa nangyaring yun, I think, or I hope na lesson learned para sa lahat yan. Na hanggat maaari pala na iwasan ang init ng ulo, kung kaya namang daan sa mabuting usapan, di ba? Saka yun nga, nakakalungkot lang na hindi sana mangyayari yung ganong pagkakataon o pag ganong pangyayari, na pwede naman kung nag-usap na lang silang dalawa, walang ganon na nangyari, walang na-ospital, walang namatay. Yun ang maano ko lang din nga sa nangyari na lesson learned lang na daan sa mabuting usapan. So yun, tapos na tayo sa panonood. Subscribe kayo dito kay Andy the Explorer. Saka syempre mag-subscribe kayo sa aking channel na Master Renz. Lagi tayong magkasama sa panonood. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.